So as I've mentioned, no, spectrum ito, and people may identify with gender that are different from their natal sex. Hindi dahil pinanganak ako may vagina, ang tingin ko sa sarili ko ay babae ako. May pinanganak ako may penis, ako ay lalaki. No? We know that, no? Happening in that's the reality. But we also know na a lot of them are experiencing a lot of hate crimes, no? Not only from their community but also from their family. So yun nga, no, napaka-importante na may ganun tayong pananaw, no, as local government. Ang ating constituent is various gender identities, no? Dapat nakikita natin sila, no, and some of them are already very helpful in our society, no, in terms of giving jobs, in educating, no. So yung identities na to, no, yung different identities in a spectrum can include mga transgender, non-binary group, o meron din mga gender neutral. Ayoko magsabi sa inyo kung babae at lalaki ako, no. So sino yung dapat nagsasalita na to? Dapat sila, no? Sila. So, okay. So when you look at, gender, binabasag na niya yung usapin ng binary, ng babae, lalaki, feminine, masculine, no? Wala nang ganon, ano? Kasi tinitignan na yung diversity of human sexuality and sexual orientation, no? So, yung usapin ng biological sex, malinaw doon yung babae at lalaki, no? Female, intersex, male, no? Pero wala itong kinalaman sa usapin ng sexual orientation, no? Hindi dahil ikaw ay may vagina, interesado ka sa may penis, no? O ganun, vice versa. Sometimes, no, yung orientation mo, yung sexual orientation mo, yung attraction mo, no? You can be attracted to the opposite sex, no? Sometimes you can be attracted to the same sex. Or sometimes you can be attracted to both, no? So iba-iba yung sexual orientation. Meron din mga sexual orientation na again, it can change from your lifetime. Your sexual orientation, your biological sex has also nothing to do with your gender identity, no? So magkakahiwalay siya, no? So someone who might be born with a penis and who might, have sexual orientation or physically attracted, no, to another woman, no, may identify herself as a female, no? So pwede nating nakita yan, may mga, sino ba yung artista? Naalala ko, yung may-ari ng yung nakaganon sa Victoria's Secret, no? Siya ay Angel King ba, no? Pinanganak na lalaki, no, naging asawa niya si Joey Mead. Tapos eventually, no, siya ay naging trans woman, but she stayed in a relationship, no. So there are also trans women, no. Ang gender identity nila ay trans women sila, biological sex nila ay lalaki, no. They're born with a penis. Ang sexual orientation nila, they can still be attracted to women even if they identify themselves as women. Kasi sabi ko nga, magkaiba ang sexual orientation, no? Hindi natin siya dapat kinakahon, no? Ganun din ang gender expression, no? How do we demonstrate our gender, no? Maaring ikaw ay biological sex mo babae, no? Sexual orientation mo ay attracted ka sa opposite sex. Ang gender identity mo, you see yourself as a woman. Pero kapag nag-express ka, dinemonstrate mo yung gender mo, ikaw ay non-conforming. Kung kumilos ka ay parang one of the boys, no? May mga ganon, O ganon din sa mga lalaki, no?
ang sexual orientation niya ay attracted siya sa opposite sex, ina-identify niya yung sarili niya bilang isang lalaki, no? Pero ang gender expression niya very feminine, ano, yung mga tinatawag natin metrosexual, yung kung nakikita niyo sa Korean novela, no? Ito yung mga lalaking ang naglilinis talaga ng mukha for hours, no? Kung mag-ayos ng mukha, very concerned, no, sa kanyang beauty, no? So again, pero hindi mo sasabihin na ay bakla to, no? No. Ang nag-identify nun yung sarili. So ibig sabihin ngayon, kapag magkahon ka, ikinahon mo yung sarili mo base dun sa stereotype na nakikita mo na isang tao, ay nako, maliligaw ka, no? Kaya kung ikaw ay isang legislator, kung ikaw ay nasa government, very important na you already now look into the diversity of human sexuality and sexual orientation. Siguro yung isang tinitignan natin dito, no, lalong-lalo na ano ba yung epekto dun sa mga non-binary group, no? Napaka-importante na to kasi kung epekto na to ay hate crime, no? Hindi mo sila pinapapasok sa eskwelahan, hindi mo sila binibigyan ng access to healthcare. Alam niyo, malaking gastos din yan sa gobyerno. Okay? So napaka-importante na nabibigyan natin ito ng atensyon. At ngayon po, no, whether we like it or we like it, no, we already have laws being implemented that support sexual orientation, gender identities and expression and sex characteristics, no, sa ating bawal bastos law. Nandiyan po yan. Ano, like yung ating mga BAUSI law, no, andiyan din yung how do we protect women in intimate partner relationship, no, and their children. Okay. So again, ang isa pa nga sinasabi, paano yung mga lalaki, no, na nakakaranas din ng mga sexual violence, no? So very important talaga kunin ng data, no? Kaya kung kinakailangan ng ang God naman, tinitignan po natin na sino yung vulnerable, no? Base sa iyong gender analysis, kung may vulnerability, then kailangan ilabas natin yan.